sa Korte Suprema at nanawagan po kami sa ating korte na ipawalang bisa itong EO 62. Hindi po namin kini-question ang kapangyarihan ng ating Pangulo na mag-issue po ng executive order. Ang kini-question po namin yung pamamaraan po sa pag-issue noon na hindi po dumaan sa legal na proseso na nakatadhana po mismo sa ating mga batas. Kasi bago po ang presidente pipirma ng isa pong kautusan na ibababa ang taripa sa buwis o buwis sa inangkat na produkto, hindi lang po bigas, pati po baboy, manok, mais at iba pa, tungkulin po ng Tariff Commission. Opo, magdaos po ng formal na konsultasyon, investigation at saka mga pandinig. Hindi po ginawa ng Tariff Commission yan. Basta-basta na lang po dinala po sa NEDA. At ang NEDA board, basta na lang po inaprubahan po noong June 3. Yan po ang aming kini-question. At ngayon po, yan po ay nakasampa po sa Korte Suprema. Mabigat po ang implikasyon po nitong EO na ito. Kasi po, yung mga babayarang buwis ng importer ng bigas, imbis na 35%, 15% na lamang. Makatitipid po sila ng 20%. Yan po 20% na yan, sa loob lamang po mula po ng July hanggang katapusan po ng taon nito, suma total po niyan, mahigit 10 bilyong piso. Na imbis sana malikom po yan ng Bureau of Customs at ilagay po doon sa Rice Competitiveness Enhancement Fund bilang tulong sa ating mga magpapalay in terms of mga libreng traktora mula po sa PhilMec, libreng binhi po ng inbred na binhi ng palay sa pamagitan po ng PhilRice, murang pautang mula po sa Land Bank at saka DBP, at libre pong pagsasanay mula po sa TESDA, PhilRice at saka Agricultural Training Institute. Yung 10 bilyong piso na yan, mapupunta lamang sa bulsa ng iilang importer. Kasi imbis na 35% ang buwis, naging 15% na lamang. At malaking katanungan, bumaba ba ang presyo ng bigas sa palengke? Ng 7 piso bawat kilo? Hindi po. Ang problema pa, ang ating magsasaka, lalo na po sa parating na anihan, starting September, hindi tayo magtataka kung bababa po ang presyo po ng palay. Kasi ang effect po ng mas mababang taripa sa imported na bigas, lalong dadami po ang papasok na bigas. Hindi ho ba ang estimate ng United States Department of Agriculture, USDA, 4.6 million metric tons ng bigas ang papasok sa Pilipinas this year. Versus, yung nakarang taon, wala pa pong 4 na milyong tonelada. So, siyempre, pag dumagsa po yung imported rice, kasabay ng ating anihan, September, ano po epekto sa presyo ng palay? Tataas ba o babagsak? Apektado po tayo lahat. Ang estimate po namin, preliminary, ang mawawala po sa kita ng lahat ng mga magpapalay, parang maalala ko yata, 60 o 70 billion pesos po. Ang mawawala po sa kita ng lahat po ng mga rice farmers buong Pilipinas. Those are the practical effects of Executive Order 62. Kaya hinihintay po natin ang Korte Suprema na magpalabas po ng desisyon na ipawalang bisa po yan. At noon lamang pong Miyerkules, kami uli nila Congressman Kabatbat, nila Rosendo Sopo ng SINAG, at saka si Bong Insyong ng Urban Broiler Resource Associations, mga po sila, samahan po ng mga nagmamanok. Nagsampa rin po kami ng administrative case
laban po sa 3 commissioner po ng Tariff Commission. Si Chairman, babae kalimutan ko pa, Mendoza. At saka yung dalawang dalawang commissioner niya, si Commissioner Albano at saka si Commissioner Paderon. Administrative case for grave misconduct and gross abuse of discretion. Sapagkat hindi po nila sinunod yung requirements po ng Customs Modernization and Tariff Act na dapat po dumaan muna sa formal na konsultasyon ang kanilang rekomendasyon. So, pag yan po ay formal pong ipagpapatuloy na po ng Tariff Commission, hindi po sila makakatanggap ng retirement benefits if ever they will retire at ipang mga benepisyo. Habang buhay po ang kaso na yan. At may posibilidad, kung makita po ng ombudsman na meron pong basihan, pwede po silang suspindihin preventively. Ito po ay similar doon sa nangyari kanila Administrator Rod Bioco ng NFA, hindi po ba? At mga 100 yatang tauhan ng NFA. Some months ago, suspended sila ng 6 months ng ombudsman dahil sa pagbenta po nila ng bigas ng NFA sa napakababang halaga. Yan po ang posibleng mangyari. Hindi pa po kami, nag-iisip pa po kami kung magsasampa kami ng hiwalay na kaso laban mismo kay Director General Balisacan po ng NEDA. Ang ibig po sabihin nito, kung ang interest ng ating mga magbubukid ay masyado na pong hindi nire-respeto at winawasak, handa po tayong lumaban sa legal at mapayamang paraan para ipagtanggol ang interest ng ating mga magsasaka. Kaya salamat po kanila Congressman Argel, Magsasaka Party List, Dan Lasatin ng UP RIS RCIA at ibang mga samahan dito po sa pagsanib personal natin upang ipagtanggol ang ating magsasaka po ng palay, ng baboy, ng mais, at saka po ng manok. Ito po yung pinaka-importante siguro mga produkto sa ating agrikultura. Na kung apektado po ang mga magsasaka rito, apektado po lahat, magkakaroon po tayo ng problema sa pagkain at magiging palaasan na lamang po tayo sa importasyon po ng sari-sari mga pagkain. So palakpakan po natin sila Argel at saka sila Dan. Kaya mga kasama, binabagit ko lang po ang ilan sa mga issue kasi marami pa kami mga inasikaso at dyan po napapatunayan kung gaano po sincero at makatotoo po ang pagsiservisyo po ng Magsasaka Party List, lalong-lalo na sa ilalim po ng liderato ni Congressman Kabatbat. Kaya nga po, nung lumabas po yung anunsyo sa Korte Suprema na finally, hindi po ba, after more than 2 years, ay ang kinikilala po ng ating Korte Suprema na tunay na Magsasaka Party List ay ang Magsasaka Party List na nasa pamunuan po ni Congressman Kabatbat. At sinabi pa po ng Korte Suprema, yung nagtatangkang dating chairman ng Magsasaka Party List Group, I think si Ginoong Bilamin, hindi po siyang karapat-dapat na kinatawan. Kasi hindi po hindi po credible. Gumawa po ng mga labag sa batas, mga krimen, scam. Di ba? Kaya bakit paniniwala ng korte yung kabilang partido na gumagawa po ng labag sa batas at kung hindi ako nagkakamali, convicted na po yun. Kaya ang sabi pa ng Supreme Court, mabigat, yung COMELEC nang ipinoklama, yung nasa listahan ni Mr. Bilamin na hindi naman tunay na magsasaka, ay hindi po yun katanggap-tanggap. At ang COMELEC,
committed a grave abuse of discretion. Grabe po yun, grave abuse of discretion. Kaya ako po, hinihintay ko na lang siguro pag nakaupo na si Congressman Argel, baka po kasuhan po natin ng impeachment case. Itong COMELEC, headed by Chairman Garcia. Kasi po, alam niyo, nawalan po tayong lahat ng genuine representation sa Kongreso since June 30, 2022. Ilang taon na po yan? Mahigit na 2 taon. Nawalan po tayo ng tunay na tinig sa Kongreso. Problema ng taga-Orion. Alam ko may mga kaso yung mga taga-Orion tungkol sa lupa. Di ho ba? May mga problema ng mga taga-Nueva Ecija tungkol sa presyo ng bilihin. Wala po nagpapalabas ng ganyang klaseng mga hinaing. Kasi walang tumatayo sa Kongreso para ipagtanggol po yung ating interes. 2 taon po nawala. At dahil ang COMELEC daw committed a grave grabing abuso ng kanilang tungkulin. Hindi pa dapat sila po ipananagutin? At meron naman po tayong kapangyarihan bilang mga mamamayan magsampa po ng impeachment case para madisiplina at mapatanggal itong mga commissioner po ng COMELEC na gumawa po ng grave abuse of discretion. Pero siyempre po, hintayin muna natin makaupo si Congressman Kabatbat. Bago po ako magtapos, alam po ninyo, ang first time ko, maalala ko na nakasama ko yung ilang mga magsasaka dito po sa Nueva Ecija. Specifically po yung Gimba. Pero po bang taga Triala dito? Triala, Gimba, Nueva Ecija. Meron ho ba dito? Wala. Alala ko kasi hanggang ngayon, this was maybe 50 years ago po. Mga 1974, mga ganon. Ang leader po namin noon dito, hindi ko makalimutan, si Joaquin Jake Pascual. Di ba may mga Pascual dito sa Triala? Sila po yung mga leader namin noon. Pero nung tumagal na po, mga 1990s, medyo nagpahinga po yung FFF dito. Yun po maalala ko. Anyway, before closing, nais ko pong iparating uli sa inyo sa pangalan po ng Federation of Free Farmers, FFF, ang aming taus-pusong pagbati sa inyo lahat at ang aming pong congratulations sa malapit na pong pagpoproklama sa ating party list representative sa Kongreso. Walang iba kundi si Congressman Argel Kabatbat. At lastly po, ang Federation of Free Farmers po kasi, member din po kami ng isa pong malaking labor center sa Pilipinas. Ito po yung National Trade Union Center Philippines, NTUC Philippines. Ako po isang vice president dyan. Isa po sa mga vice presidente rin namin ay si dating kalihim Ruben Torres. Dati po siyang labor secretary at dating executive secretary. Ruben po ay pangulo din po ng isang union ng mga call center employees sa buong Pilipinas. Ang NTUC Philippines po, masasabi po nating pinakamalaki in terms of active individual membership ng mga labor centers sa Pilipinas. Nandiyan po yung KMU, nandiyan yung TUCP, nandiyan yung Sentro, nandiyan yung Federation of Free Workers, FFW, pero ang pinakamalaki in terms of active individual members is the NTUC Philippines, headed by a retired teacher, Milagros Ogalinda. So, idadaos po ng NTUC ang General Assembly po ngayong araw, pero nag-dig off po ako dahil nandito ako ngayon sa inyong General Assembly, pero gusto rin pong iparating ng NTUC through its President Milagros Ogalinda ang pakikiisa po at